Jun Lopez, tulad ni Joy, recruit kami galing sa Colegio. Dati akong aktibo sa Colegio sa College, CAGP, College Editors Guild of the Philippines. Kaya kahit paano may background sa pagsusulat. Nagsimula ako as translator 1984, early 1984, translator sa masa, sa tinig ng masa. Naging reporter ng Malaya after a year. Nag-cover ako una sa Northern Police District, sa mga rallies na ginaganap sa Quezon City. Later on, na-assign ako as reporter. Nabit ako as reporter sa Defense at saka sa Underground. Nag-start din ako sa Malaya as translator nga ng tinig ng masa. After a brief sa stay doon sa tinig ng masa, nilipat kami sa Malaya. Nag-cover ako ng police beat sa Quezon City. At start, talagang nung nagko-cover kami ng police beat, hindi lang namin kino-cover yung patayan. Namin kung bakit pinatay, ano nangyari. Isang incident yung sa Bagets Gang. Lumabas na, pinalabas ng pulis na nagbarilan. Pero nung puntahan ko yung lugar kung saan nangyari yung insidente, sinasabi ng mga tao, nakaluhod na yung mga bata nung pagbabarilin ng mga pulis. Kaya napelikula yung buhay nila nung Bagets Gang. Hindi naman ginagamit ng ibang dyaryo. Sa Malaya, lumabas yung yun yung kaibahan natin ng Malaya sa ibang dyaryo. Hindi kami nagbe-base sa blatter. Nag-iimbestiga rin kami sa mga scenes na pinangyarihan ng mga crimes. Nung nag-cover ako ng later on, na-assign ako sa defense at saka sa underground movement. Ako yung nilalapitan ng mga ng mga tao, ng mga personality sa underground para i-cover sila. Every anniversary ng NPA at saka ng CPP yata napupuntahan ko taon-taon. Kaya uminit din yung ako mismo dahil nga ako lang yung pinapayagan pumasok sa loob ng mga kampo. Miski sa mga interviews sa ABB, hindi nakuha ng ibang dyaryo, hindi nakuha ng wires, ako yung nakakuha. Pag nag-formal interview na press ko na yung sila, tinatanong ng isang taga-wires, nagtanong totoo ba yung lumabas sa Malaya? Mga ganyan. Siyempre, hindi naman i-deny ng mga personalities. Tuloy-tuloy habang nagko-cover ng defense at saka ng underground, parang napaka-weird. Cover ka ng military, cover ka ng kabilang military naman. So, uminit ang tawag nga sa akin ng isang general, Mr. Arnel Sandoval. Si Arnel Sandoval, siya yung spokesman ng ABB. Natawag ako sa loob ng Aguinaldo, Arnel Sandoval. Yan. Parang tutag yung isang military, kahit kaibigan ko naman. Hindi naman pag lumalabas ng kampo, sinasabay naman ako palabas. Pero ayoko magpatid sa bahay. Delikado Yun, tapos kaya nung later on, talagang uminit yung pangalan ko. Parang may isang reporter nagsabi sa akin, ano ka ba, reporter o organizer? Parang ganyan. Sabi ko, siyempre reporter, kaya lang naka-assign ako sa kaliwa. May isang Boss Joe, lagi sinasabi sa amin yung binabanggit ni Joy na no compromises. May isa pa siyang tumatak sa akin, sinabi na there's no such thing as objective journalism. Kasi bias tayo for the people. Ganun lagi sinasabi ni Joe, Walang itinuro sa atin sa college sa amin na dapat objective objective. Hindi pwedeng maging objective in journalism kasi dapat para sa tao ka hindi para sa kung di totoo yung binabanggit na yung mga reporter ng Malaya, mga baguhan, parang hindi naman mga walang karanasan. Pero kung papansinin natin, anong panahon na yon, yung campus papers lang yung lumalaban Yun yung totoong mga journalist ng panahon na yun, yung mga nasa campus papers. Kaya doon kami nahasa sa campus papers. So, para sabihin na kaming mga campus writers, lalo na kami mga taga UE, halos lahat ng
parang second wave na pumasok sa Malaya, mga taga-UA, mga donors. Hindi naman kami ganun bago, novice. Hindi kami novice pagdating sa journalism. Dahil nga yun sa experience namin na panahon na yun, yung campus papers, yung ano yun, tuloy-tuloy na bumabanat ng panahon ng martial law. Naglalabas ng mga abuses ng mga tao. Kami naglalabas ng abuses sa mga human rights violations. Campus paper writer pa lang ako, pumupunta na ako sa mga lugar sa mga baryo na merong mga minasaker, ganun. May mga hamleting. May na-hamlet na, nauso yung hamlet. Sa experience ko sa Quezon City, hindi sila ganun hindi sila may iwas sa Malaya o ba? Wini-welcome kami sa police stations. Kasi nire-respeto nga ng mga police din yung diary mismo. Nag-gain ng paper yung respect ng taong gobyerno. Kaya may isa pang ang colonel naging kumpare ko dahil nag-anak kami sa Piñagay. Naging Quezon City Police Chief din later on. Tapos nung umalis ako sa Malaya, tatanong, saan ka nagpunta? Nagtanim ng kamote. Ang sinasabi ng mga pulis, nagtanim daw ako ng kamote, naggalaga ng baboy, nagtanim ng kamote. Pero alam ng mga pulis na nagtanim lang talaga ako ng kamote. Yung nga isang coverage ko sa taas, sa bundok. May nakausap akong mga taong baryo na wala silang binabasa kundi Malaya lang. Hindi nila alam yung ibang dyaryo. Malaya lang yung tinatangkilik nila.